Akala ko ba, sabi nila, galit sa korupsyon si dating Pangulong Duterte o ang mga Duterte. Anong nangyari? Bakit ganito? Kung totoo ang sinasabi ni Ramil Madriaga na bagman, taga-deliver ng pera kung kanay-kanino, daan-daang milyon at bilyon sa operasyon nila, hindi kikitain ng bilyon sa pagiging mayor at presidente kung sweldong pag-uusapan. 400,000 lang ang sweldo ng Pangulo. Magkano ba ang sweldo ng mayor? Maliit lang, hindi ba? Conforme sa lugar. At kung nakakapag-deliver ng daang-daang milyon o bilyon si Madriaga, galing sa mga Duterte at kaibigan nito, imposible naman na lahat ng pera nila i-deliver. Malamang barya lang yan. Yung i-deliver, mas malaki ang nakatago, mas malaki yung hindi ginagalaw. Kaya mahalaga na mabuksan talaga yung mga bank account doon sa iba-ibang bangko sa Makati, Metro Manila, na binanggit ni Madriaga para malaman kung ano ang laman at magkaano ang laman. Magkaano ang deposito at withdrawal ng pera noong mga panahong sila'y magkakakampi pa at magkakasama pa. Si Madriaga ay insider. Siya ay tagaloob ng grupo ng mga Duterte. Hindi na maikakaila na wala silang ugnayang profesional o trabaho. Yan ay tinanong mismo sa committee hearing. Meron ba kayong relasyong personal, professional o trabaho kung ano? Meron po, Mr. Chairman, Madam Chairman. Yun po yung sagot. Tapos in-establish na niya yung pag-deliver ng pera. Pati nga yung dating ombudsman, Martires, dapat din imbestigahan yun. Dahil may deliver daw na pera, nasa bag, nasa loob ng kotse, doon sa compound ng ombudsman. Anti-graft body yan eh. Yan yung lumalaban sa korupsyon. Bakit sila dinalhan ng pera? Wow. Kaya tanong lang po ito. Huwag kayong magalit. Pero alam ko kahit na tanong lang, marami diyang galit. Galit yung mga taga-suporta niya. Akala ko ba laban sa korupsyon ang mga Duterte at si Digong Duterte? Bakit ito sinasabi? Ito ay parte ng korupsyon before, during election. Ano ito? Parang doon sa kanyang kampanya tungkol sa illegal drugs, galit na galit siya. Pero ang lumalabas ay yung mga malalaking tao na involved sa illegal, buhay na buhay. Ang natumba, mga pangkaraniwang user, mga pangkaraniwang tao. Kaya ayun, nakakulong ngayon sa International Criminal Court sa dahig ang dating Pangulo. Diba? Kaya tayo pong mga Pilipino, maging mapagsuri tayo sa nangyayari. Maraming nagkukunwari, mapagkunwari. Pero sa kabila pala nito, ganito ang nangyayari. Galing sa insider, ang istorya, ang revelation, ang pagpapatunay. Kung hindi kayo naniniwala, karapatan nyo yun. Kung naniniwala kayo, ayan po ang nangyari. Nasaan yung sinasabing galit sa korap? Pagkatapos namumudmud ng daan-daang milyon. Yung nag-deliver, yung operator ay nagsalita na. Hindi siya pangkaraniwang tao sa pamilyang Duterte si Madriaga base sa kanyang sinumpaang salaysay. Maliwanag po yun. Kahit anong tanong, hindi nasira. Kahit anong gustong malaman ng taong bayan at ng Justice Committee, hindi nasira. Tuloy-tuloy na nasasagot ni Madriaga. Nag-offer pa nga ng waiver. Pinirmahan pa nga. Ibig sabihin, wala siyang itinatago at willing siyang isakripisyo pati ang kanyang sariling account. Pero ang delikado dyan at mabubulgar dahil siya ay dami. Yung kanyang pangalan ay ginamit para sa mga bank account
record ng mga Duterte. Yan ang ma-expose ngayon. At dahil dyan, sa susunod na hearing, yan na ho yung pag-uusapan, ill-gotten wealth. Sinomo na, pinatawag na si dating Senador Trillanes na siya yung unang-unang nag-expose ng mga ill-gotten wealth, di umano'y illegal na kayamanan. Yan na ho yung susunod na pag-uusapan. At ang mga bangko ay hindi ho makakapag-deny na huwag ilabas kasi mayroon ng waiver yung may-ari ng account. Ang haharang dyan yung may-ari ng pera. Pero ang bangko, hindi na ho makakapagharang niya. Hindi na pwedeng gamitin ng bangko ang bank secrecy law. Kasi yung may-ari ng account, nagbigay ng waiver. Yun po yung pinakamatinding revelation. At hindi biro yan. Kahit sino, wala nang pwedeng humarang. Kasi yung may-ari, willing nang buksan. Hindi pwedeng kontrahin yung waiver na pinirmahan niya sa harap ng komite. Antindi. So, hindi ko naman sinabing lahat yan ay totoo, pero yan ay sinabing naka-record, kaya dapat sagutin ni Sara Duterte sa Justice Committee at sa trial sa Senado kung saan man ang isyong ito. Hindi na ito pwedeng tagu-taguan, iwas-iwasan. Matindi. Habang iniiwasan ito ni Sara Duterte, ang perception ng tao ay mas matindi. Kaya sana'y sagutin sa tamang proseso, maayos na pagpapaliwanag. Yun pong mga record na nakukuha ng Committee on Justice, lahat ay certified copy, original na copy, mula sa COA, mula sa Philippine Statistics Authority, mula sa NBI, mula sa Ombudsman, mula sa Security Exchange Commission, mula sa mga bangko pagka binuksan na nga yung bank account. Ganyan po yung mangyayari dyan eh. Hindi yan pwedeng ibaliwala. Pag sinabing certified copy, original yan. Lehitimong dokumento galing sa Estado, galing sa ibang ahensya ng pamahalaan. Pera ng bayan at Office of the Vice President ang pinag-uusapan dito. Kahit pa Vice President, pag may pagkakamali, may pang-aabuso, may pananagutan, no one is above the law. Kasama yung mga posibleng nagamit. Kaya ulitin ko, dati ko nang binanggit ito, pag insider ang kumanta, nagsalita, may sinumpang salaysay, mas maraming paniniwalaan, mas maraming maniniwala kasi yan ay maraming alam. Kaysa sa napadaan lang naging testigo na. Kasi yung napadaan lang ay maaaring nautusan lang or tinakot lang kaya naging testigo. Ito hindi. Insider from day one hanggang sa sila'y nagkahiwa-hiwalay. Kaya yung kanyang pagkanta, hindi sintonado. Matunog talaga with document. Ano inyong masasabi diyan? Hindi ko inuusgahan. Ang sinasabi ko, sagutin yan ng tamang pamamaraan. Pag iniwasan, masama ang magiging perception ng tao.